Ang bumabanderang balita sa Pilipinas News. Bagyong Butchoy posibleng higupin ang habagat ngayong pumasok na ito sa bansa. Ang resulta, dobleng lakas na ulan. Update sa direksyon ng bagyo. Alamin live. Paghahanda sa bagyo. Mga taga Isabela nagre-repack ng relief goods. Habang improvised life vest ng mga taga Virac, pangontralunod na, pang-iwas uhaw pa. Pagragasan ng baha sa mga bayan sa Sarangani, sa pool, sa video. Boxing champ Manny Pacquiao, mapapaaga ba ang uwi para dalawin ng mga kababayan? Isa pang pasahero ng tumagilid na MV Jusil sa Palawan, natagpuan na pero isa nang bangkay. 15 anyos na babae, 2 beses umano ni-rape ng lalaking nakilala lang niya sa text. Pero palusot ng suspect, mag-on sila ng biktima. Mahal na mahal kita. Di ba sabi mo walang iwanan? Sa Metro Action Exclusive, dalaga nakamura sa biniling contact lens sa Divisoria, pero mata niya na impeksyon. Libo-libong delikado at nakakabulag ng contact lens nasabat. Halos kalahati ng mga pulis sa Camp Crame overweight daw. Anti-fat cup program ng PNP binuhay. Sa good news, kantin sa isang eskwelahan sa Parañaque, walang bantay. Meron kayang nang dedekwat? Sa abroad, 1 kalahating taong gulang na bata sa Texas, tumilapon mula sa humaharurot na SUV. Tatay ng bata, umieskabo kasi sa mga pulis. At sa showbiz, Comedy King Dolphy, kumpirmadong isinugod sa ospital dahil sa pneumonia. Update sa kalagayan niya, alamin! Isang umagang puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bediones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Sherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Isang severe tropical storm na ngayon ang bagyong Butchoy. Ayon sa Pag-asa, lalo pa raw itong lumakas habang tinatahak ang silangang bahagi ng ating bansa. At malawak din po ang galamay ng bagyo, kaya malaki ang posibilidad na maging maulan ang ating weekend. Alamin natin ang latest kay Butchoy mula kay Kay Emson, live mula sa Pag-asa. Kay... Paolo, Sherry, sa darating na weekend pa posibleng maramdaman ang itong si Bagyong Butchoy. Pero ngayon pa lamang ay nagbabala na ang Pag-asa dahil bagamat hindi ito direktang tatama sa ating bansa, ay hahatakin naman daw nito ng hanging habagat na posibleng magdala ng malakas na pag-ulan. Hanggang ngayon humihigop pa ng lakas sa karagatan ng Bagyong Butchoy. Nasa karagatan na ng Eastern Samar ang bagyo at posibleng hagipin ang silangang bahagi ng bansa. Kung hindi magbabago ng direksyon ng bagyo, dederecho ito sa bansang Japan sa linggo. Kaso, habang papalapit ang mata ng bagyo sa ating bansa, posible nitong mahatak ang southwest monsoon o habagat na kasalukuyang nagdadala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Metro Manila. Pag nagkataon, makakaranas sa mga lugar na ito ng pagbuhos ng ulan ngayong weekend. Pag naglandfall si Butchoy, mahuulit na naman yung Ondoy tragedy, no? Kasi yung kay Ondoy, dalawa yung weather system na nagbigay ng pag-ulan doon, kombinasyon ng habagat at nung bagyo si Ondoy. So kung papasok at maglalandfall nga ito si Butchoy, ganun din ang mangyayari. Baka mas malala pa dahil mas malakas po ito si Butchoy kaysa kay Ondoy. Sa ngayon, dala ng Bagyong Butchoy ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kph na kayang tumangay ng mga bahay kubo at magpatumba ng puno. Kaya ngayon pa lang, itinaas na ng Pag-asa ang flood at landslide advisory sa buong bansa. Pinapayuhan po natin ang mga kababayan natin na huwag maging kampante. Hanggat nandito po si Butchoy, meron po tayong posibilidad na magkaroon ng mga malalakas ng pag-ulan, lalo na po dito sa kanlurang bahagi ng Luzon na kung saan apektado po ng habagat. Paolo, Cherry, tinatayang na sa darating na Martes patuloy ang mga kalabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Butchoy. Pero ngayon pa lamang isang posibleng low pressure area na ang minomonitor o binabantayan ng Pag-asa at sakaling magtuloy-tuloy ang pamumuo nito, ito na ang pangatlong bagyo na papasok sa bansa para sa buwan na ito. Paolo, Cherry?
Matinding weather watch ang kailangan natin gawin sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa iyo, KM Son. Live po mula sa Pag-asa. Abala naman sa kanilang paghahanda ng iba't ibang lugar sa bansa para sa Bagyong Butchoy. Mula sa mga probinsya hanggang sa Metro Manila, banday sarado na ang gobyerno laban sa posibleng pagbaha. Mag-aalas 6 ng gabi na magsimulang bumuhos ang ulan sa ilang bayan sa Isabela. Kaya naman nangamba ang mga residente lalo't hindi pa ito epekto ni Bagyong Butchoy. Hindi naman siguro mangyayari yan dahil malakas ang dasal namin eh. Pero bago yan, nag-repack na ang mga otoridad ng relief goods na ipapakalat sa higit 500 evacuation centers. Nakaredy na rin ang mga high-tech water purifier at ang bagong portaboat ng probinsya. Pinaghahandaan din ang posibleng pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam. Possible kaming mag-release ng tubig sa Magat Dam by Saturday. Sa Virat, Catanduanes, naghanda ang lokal na pamahalaan ng kanilang improvised life vests. Di ka lang daw nito ililigtas sa pagkalunod dahil ang mga boteng ginamit bilang floaters may lamang tubig na sosob sa iyong uhaw. Sa Oriental Mindoro, may mga residente na nagpwesto ng mga gamit nila sa mataas na bahagi ng kanilang bahay. Ang ilan nagplano na rin kung paano ang magiging diskarte sakaling kailanganin nilang lumikas. Pero kung may nag-aalala para sa paparating na bagyo, ang mga magsasaka natutuwa. Abot sa amin yun kasi magkakatubig yung mga palayan. Dapat ngayong January nakatanim na kami hanggang 21 yun. Dito naman sa Metro Manila, doble kayod ang MMDA para alisin ang mga basurang nakabara sa mga kanal. Yan ay para masigurong maayos na gagana ang mga pumping station ngayong tag-ulan. Ina Zara, News 5. Sa ibang balita naman po tayo, para sa mga nagsusuot ng contact lens, konting ingat lang. Sa tulong ng Metro Aksyon, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 2,000 pekeng contact lens sa Divisoria. Ang presyo ng mga ito mula 300 hanggang 500 pesos lang. Ikinasa ang operasyon matapos maimpeksyon ang mata ng isang dalaga mula sa nabiling contact lens. Babala ng Philippine Association of Optometrists, posibleng mauwi sa pagkabulag ang pagsuot ng pekeng contact lens. Naharap po ngayon ang mga nahuling tendera sa kasong paglabag sa revised optometry law na may parusang 1 hanggang 8 taong kulong at 10,000 pisong multa. Bukod sa mga peke, doble ingat din sa pakikipag-textmate. Isang 15 anyos na dalagita kasi ang 2 beses umanong ginahasa ng isang lalaki na kilala lang niya sa text. Sa presintong bagsak ng 22 anyos na factory worker na si Rodolfo Dulay. Si Dulay ang ituturong suspect sa pangre-rape umano sa 15 anyos niyang ka-textmate. Ayon sa salaysay ng biktima si Mary Jane, June 9, na mapagkaibigan umano sa text ang suspect. Makalipas ng 2 araw, napapayag daw ang dalagita na makapagkita kay Dulay, malapit sa pinapasukan nito sa rekto. Bigla raw siya nitong inayang sumakay sa sasakyan. Hanggang sa makarating sila sa bahay ng suspect sa May Kawayan, Bulacan. May dadaanan daw silang damuhan. Doon daw siya ginalaw. Tapos dahil nahihilo daw siya nung pauwi sila, umuwi uli sila ng bahay. Doon din ulit siya ginalaw sa bahay mismo nung suspect. Di nagtagal, pinayagan din daw ni Dulay na pauwiin ang dalagita. Agad namang nagsumbong si Mary Jane sa kanyang mga magulang, dahilan para maaresto si Dulay. Aminado ang suspect, may nangyari sa kanila ni Mary Jane. Pero git niya, meron silang relasyon. Mahal na mahal kita. Hindi kita niloloko sa lahat ng mga sinabi ko. Di ba sabi mo walang iwanan? May mensahe rin siya sa magulang ni Mary Jane. Hindi ko naman siya tatakbuhan. Willing po akong panagutan siya. Pero kahit anong paliwanag ni Dulay, tuluyan pa rin siyang kinasuhan ng biktima ng rape at abduction of a minor. Paalala naman ng mga otoridad sa mga magulang, bantayan ang anak sa pakikipag-text. Hindi nyo alam, baka niloloko na sila or may mga masasamang loob na kumukuha na ng tiwala ng inyong mga anak. Huwag mo na matulog mga kapatid, balita muna mula sa internet. 5 eskwelahan mula sa Pilipinas ang pasok sa top 300 Asian universities base sa education network na Quacquarelli-Symonds. Nanguna po ang University of the Philippines o UP Diliman na nasa 68th place. Fully comprehensive daw ang universidad pero moderate lang ang research ability.
Top 86 naman ang Ateneo de Manila University. Mahina rin daw ito pagdating sa research tulad ng UP, bumaba rin ang pwesto ng Ateneo na dating nasa top 26. Nasa 142nd spot naman ang De La Salle University. Bumulusok din ito mula sa dating 107 spot. Top 148 naman ang University of Santo Tomas. Fully comprehensive din daw ang eskwela pero kulang din sa research. Pasok din po sa top 250 to 300 ang University of Southeastern Philippines sa Davao po yan. Ito ang unang pagkakataon nakapasok ang naturang eskwelahan sa listahan na yan. Top school naman ang Hong Kong University of Science and Technology. So nagtatanong marami ano yung kulang na research na yan. Ito po yung ginagawa sa mga eskwelahan para makatulong sa sambayanan o kung saan man sa buong mundo yung kailang research na ginagawa doon sa mga paaralan nila. Balik muna sa inyo, Paolo Cherry. Salamat, Jovi. Susunod, paglamo ng flash flood ng isang barangay ng Sarangani na kunan ng video. 2 taon na lunod sa dumaragasang tubig na yan. Sa good news, kantin sa isang eskwelahan sa Parañaque, walang bantay. Meron kayang nandedekwat? Matapos magpakita ng boobs sa concert niya sa Turkey, Madonna, ibinalanda naman ang kanyang puwet sa Rome. What? Bata sa Texas, tumilapon mula sa humaharurot na SUV. Tatay ng bata, umeskapo raw sa mga polis. At Comedy King Dolphy na ospital dahil sa pneumonia. Update po sa kalagayan niya, alamin sa pagbabalik ng Pilipinas News.